Purihin ang Panginoon. Nandaan ba kayo? Yes. Hallelujah. Purihin. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ayun po, no? Ang ating po pag-aaralan ay, wait lang. Hindi, ano pala? Ayun. So, manalangin pala muna tayo. Purihin ang Panginoon. Yes. Thank you, Lord. Maraming salamat sa gabing ito, Panginoon, na muli, Lord, tutungayan namin yung salita mo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na magbigay kalakasan, Lord, yung bawat salita, Lord, na pag-aaralan sa gabing ito, Panginoon. Alam namin, Lord, na sa gabing ito, ikaw lamang yung dapat mataas, mapapulihan, Lord, maluwalhati, Lord. Sa aming kalagitnaan, Lord, ikaw yung aming sentro, Panginoon. At ang papuri pa salamat at pagtakilay sa aming sa'yo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Guys, hindi ako sanay niya ito eh. Kaya na ito mag-iiba. Hallelujah. So, ang pag-usapan po natin is about righteousness by grace. No? So, ito po yung patuloy na pag-aaral natin, no, sa every Thursday ba mayroon tayong parang Bible exposition ba yun? No? Nakaraan yung ano, yung kay Pastor Lloyd. Ano ba yung title? Sin, parang gano'n. So, ito pag-aaral natin, righteousness. Amin po ba? No? By grace. Grace po, no? Siguro na, ako sigurado ko yung topic na to, ano na eh. Masyado nang ano to, diin na sa atin. Amin po ba? No? Lagi natin itong narinig sa mga pastor natin, sa mga iba nating kapatid na nag-preach. No? Hallelujah. Sige, let's start. So, ano nga po? What is righteousness? No? In Greek, dikaiosune. No? Alam ko, natulungan yung Pastor Ben nakaraan to. No? Pag yung pagkapantig sa kanya, no, yung phonetic sound niya, pag binanggit siya, di kayo sanay, parang gano'n. No, naalala niyo ba yun? Yung sinabi ni Pastor Ben dati. No? No? So, yun, tayo definition. In a broad sense, state of him who is as he ought to be. Righteousness. The condition acceptable to God. Amin po ba? No? Letter A. The doctrine concerning the way in which men we attain in state approved of God. Amin po ba? No, sa madaling sabi, yung righteousness sa right standing. Amin po ba? Right standing sa Lord. Kung baga meron, ano ka sa Lord? Approved. Amin po ba? Yes. No? Hindi mong nakaganon sa'yo si Lord. Okay ka sa akin. Amen. No? Right standing nga eh, no? So next. No? Ayun po. Purihin ng Panginoon. Ito po yung key verse natin sa pag-aaralan po natin yung gabi. Romans 3:21 hanggang 23. New King James Version. But now, the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. 22. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all who believe, for there is no difference. Verse 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Amen. No, ano sabi sa Tagalog po? Ngunit ngayon nahayag na kung paano pinawawalang sala ng Diyos ang tao. Hindi ito sa pamamagitan ng kautusan. Ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpapato tungkol dito. Verse 22. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa kanyang maging Hudyo man o Hintil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yes. Amin po ba? So, sinasabi ng salita ng Diyos, no? Nahayag yung kaluwalhatian, no? Yung righteousness ng Lord ay nahayag. Amin po ba? Yes. No? Na, yung righteousness na pinapatig sa salita ng Lord, ano yan, ng word, no? Which is the righteousness na apart from the law. Amin po ba? Pag sinabi ka apart from the law, hindi ayon sa kautusan. No, pag binasa natin sa Tagalog, malinaw na malinaw po, no? Na hindi siya sa pamamagitan ng kautusan. Namin po ba? Right. Yes. No? So, tuloy po tayo. May ilang po itong pag-aaralan natin, no? Very basic lang naman itong topic natin. Next. So, what do you think you have to do in order to go to heaven? No?
Ano po yung naiisip natin, no? Na paano nga ba makakapunta sa langit, no? Ng tao, isang tao. No? Yun po yung usually na tanong, no? No? Next verse. Ay, next slide. sorry. Human perspective, no? Ano kaya yung tao ba siya? Yung natural na ng tao, no? Keep the Ten Commandments, living a morally upright life, doing good deeds, plus a number of other things. No? So, ayun po. Minsan sa tao, iniisip ng tao, kailangan mo pakabait, kailangan yun po usual yung kinalakihan nating aral, no? Simula bata ka pa lang, no? Pinanganak sa school, tinuturo, at maging mabait ka. Hindi naman po masama yun. Tama naman po yun. Dapat pa yung magmabuti tayo. No? Yun po yung sinasabi, no? No? Lalo na yung pagsunod sa 10 kautusan. Amin po ba? Kailangan yan perfectly. Ayon sa ano, no? Human perspective. Paano mo kaya yung sa ano? Sa Diyos. Amin po ba? Next. God's standard. So, sa pagpasok sa langit ay sa standard ng Panginoon, ng Diyos, no? You would have to have a righteousness that equals God's righteousness. No? Mabigat ba? Napakabigat nun. Kailangan yung righteousness daw equal sa kung ano yung righteousness ng Lord, ng Diyos. Amin po ba? Yes. Meron kayong tao makakagawa nun? No? Lahat tayo palyado nun. Amin po ba? Yes. Kahit ikaw ba yung Pope ng buong mundo, no? Kapos. Kahit ikaw yung napakabait, no? Nagkasala ka ng isa, palyado ka na sa lahat, eh. No? Pag sa ka na agad sa standard, kailangan perfectly. Katulad na sa Diyos, yung Diyos ba nagkasala? Hindi, eh. So pag... Ang hirap. Si Mariano. Ligtas yun, eh. Kaya nasa tayo doon. No? So parang ang bigat, eh, no? Kailangan yung standard, matapatan mo. Yes. Kaya daw maging mabuti ng tao na nakapantay na sa Diyos. Oo. Mahirap yun, eh, no? No? So yun yung standard talaga, dapat equal, eh. Kasi yung Lord, siya ay banal. Amin po ba? Pag pinag-usapan yung kabanalan ng Diyos, sobrang ano ng Lord, kumbaga pihikan sa mga, no? Kumbaga, yung langit, hindi pwedeng mabahiran ng kasalanan. No? Kumbaga, parang, ano to, lugar ng malilinis. Amin po ba? Yes. No? So, parang dating, ang hirap sa tao maging matuwid. No? Ang hirap, parang pinipilit mong ano, no? Tawag dito ng magandang illustration. Kumbaga, parang imposible sa tao na maligtas. No? Amin po ba? Pero sinabi rin ng Bible, wala imposible sa Lord, eh. No? Amin po ba? Yes. Yung Lord, banal siya. No? Kumbaga ano siya? Sinasabi ng Bible siya ay kumbaga perfecto, matindi yung Diyos, no? Pero at the same time, loving si Lord. Amin po ba? Yes. So, yun po. So, yan po yung perspective, no? Yung standard na siniset ng, ano, no? Para makapasok ng langit. Pero nga, mahirap na, eh, no? So, next slide. So, meron dalawang uri ng katwiran. No? Siyempre, ang standard, dapat, yung tao maging righteous. Amin po ba? Pag sinabing righteous, matuwid. Tulad nung sa unang slide na binagit kayo na, no? Di kayo sanay. No? Di kayo sanay. No? Pag binagit ito. Approve of God. Amin po ba? Yung tao dapat merong right standing. Yun yung pag sinabing righteous, merong right standing sa Lord. Amin po ba? No? Ano yung two types of righteousness? No? Merong righteousness of men, merong righteousness of God. Yes. No, na binabanggit sa Bible. No, ano yung righteousness of men? Slide, next slide. A righteousness that is according to law. According sa batas. No, sabi ng salita ng Diyos, no? Wala pa tayong verse, no? Pero mamaya papakita natin. Is a righteousness of doing, earning, achieving in order to be accepted before God. Amin po ba? Right. Yung righteousness na according sa tao, no? Na patungkol sa tao, para ma-achieve mo yung righteousness, kailangan mo itong i-earn, kailangan mo itong i-achieve, no? Kailangan mo itong pagpapagalan. Yes. Amin po ba? Kailangan mong pagtrabahuhan, no?
para ka nagtatrabaho sa isang kumpanya, tapos sasahod ka. Yes. Amin po ba? Yes. No, hindi mo makakalip yung sahod pag wala kang ginawa. Right. No? Ayun yung righteousness of men. No? Ano naman kaya yung righteousness of God? Tignan natin. The kind of righteousness that God offers you and me is righteousness that is through faith in Jesus Christ, Yes. and it's unto all upon all who believe. Amen. Ano yung sinasabi ng salita ng Diyos? Tignan natin yung Philippians 2 verse 9. Next slide. So, tignan natin sa English muna. And be found in Him, not having my own righteousness, Yes. which is from the law. Dito makapansin natin, sinabi dyan, not having found my own righteousness. Sabi own righteousness eh. Pag sinabing own righteousness, which is from the No. law. Kailangan mo i-perfect yung batas, yung law. Yung ano ba yung Ten Commandments, no? Hindi lang Ten Commandments yun, pag pinasa natin yung Bible, kung na tayo ng Leviticus, no? Hindi naman tayo sa ng batas na yun, no? Pero usually yung mga church, parang gusto mong i-apply lahat eh, no? Yung ibang church, no? So kailangan mo i-perfect yung batas, no? Na sinasabi ng ano. Kailangan tuparin mo itong mga bagay na to. Yun yung righteousness of men. Yes. Malinaw po ba? Yes. Ano sabi sa Philippians 2:9, no? No King James Version. But which is true, ito naman yung righteousness of God, no? Yung kasunod. But which is true faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Yes. So yung righteousness of God is by faith. Amin po ba? Amen. Hindi to sa pamamagitan ng pagtupad mo sa kautusan. Amin po ba? Malinaw po ba tayo ron? Yes. Hindi to patungkol sa pagpapagal or yung parang pagkatrabahuan mo yung isang bagay. Ano sinasabi sa Tagalog po, no? As lubusang makasama niya ang aking pagiging matuwid. Paano daw? Ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, Amen. kundi sa pananalig kay Kristo. Yes. Pananalig po, amin po ba? Right. At ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos. Buhat po lang ino? Sa Diyos, amin po ba? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Amin po ba? Malinaw po ba yun? Amen. No? So, malinaw ito, sinasabi ng salita ng Diyos ay ang katwiran ng Diyos ay batay sa pananampalataya. Pananampalataya sa Kanya. Amin po ba? Amen. No? So, malinaw po na sinasabi ng salita ng Diyos, pag righteousness of men is by the law. O batay sa pagsunod sa kautusan. No? Pero yung righteousness na which is from God is by faith. Amin po ba? Yes. Hallelujah. Next slide. So how can someone achieve righteousness and salvation according to the Bible? No? Tignan natin itong mga verse na to, no? By grace through faith. Dito po sa part na to, dilingan po, lalo na po natin i-highlights na yung righteousness o yung kaligtasan ay hindi ayon sa gawa. Amin po ba? Yes. Tignan po natin yung Ephesians 2 verse 8 and 9. Sa verse na lang, sa verse na may ano. Hindi kasama na slide yung verse, hindi ko na sinama, mahaba. Ephesians 2 verse 8. Very familiar na itong verse na ito. Alam mo na ito eh. For by grace you have been saved. For by grace, amin po ba? Yes. Sabi yan, no, by grace. Kumbaga sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay naligtas. By grace through faith, and that not of yourselves. Hindi ayon sa iyong sarili. It is a gift of God. Kumbaga, pag sinabi yung regalo, amin po ba? Right. No, hindi po ito ayon sa tulad yung sinasabi natin kanina, inuulit-ulit natin ha, hindi ito ayon sa pagpapagal mo, no? O sa pagkatrabaho mo, para makamit mo yung katwiran ng Diyos. Amin po ba? Yes. It is a gift. Amen. Naligtas ka ayon sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. And ito ay hindi ayon sa iyong sarili, ito ay regalo ng Diyos. Amin po ba? So next, punta tayo sa slide ulit. Ano naman yung kasunod? Righteousness is a gift. Nabanggit din siya rin kanina, no? Pero sinabi rin sa Romans 5:17, tingnan natin. Excuse me. For if by one man's offense, death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and the gift of
righteousness. Yes. Will reign in life through one Jesus Christ. Amen po ba? Meron po tayo Tagalog. Para sa ibang kapatid. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan. No, sabi dito, dahil sa pagkakasala ng isa, naghari daw yung kamatayan. Sino yung isa na dinabangit? Si Adan, di ba? Nung nagkasala si Adan, nasumpa lahat ng tao. Yes. No? Sa pamamagitan ng isa ay, ulitin natin, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan, sa pamamagitan ng isa, lubha pang magsisipaghari sa buhay, ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya. Amin po ba? At kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa. Ang yun ay si Hesus Kristo po, no? Hindi lang napapindirmahan. Sa makatuwid bagay, si Hesus Kristo. Amin po ba? Nasa pala. Sorry. So ayun po. So malinaw po ba? Malinaw natin. No? Na yung righteousness ay kaloob. No? Ito ay binibigay ng libre. Yes. Ng Panginoon. So kasi, imposible sa tao na maligtas eh. Sa ganang sarili niya. Yes. Kasi kailangan ng perfect offering. Yes. Ano ba? Right. Nung panahon ng Old Testament, no, nag-aalay sila ng hayop para sa kasalanan. Pero hindi sapat yung alay, no? Pinapatay nila yung tupal. Tapos, yun yung kabayaran ng kasalanan nila, no? Pero dahil hindi sapat yun, dumating yung perfect lamb. Amin po ba? Si Jesus Christ. Amin po ba? Sabi nga ng di ba? Kordero ng Diyos. Amin po ba? Na nag-aalis ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Amin po ba? Pag sinabi kordero, yun nga alay. Kumbaga siya yung perfect na alay. Hindi dati yung panahon ng Old Testament, yung tupa. Kasi hindi nakakalit, hindi sapat eh. So kailangan si Jesus. So, sa pamamagitan, natanggap natin yung katuwiran ng Diyos. No? Pero kailangan siyempre, manampalataya tayo. Yun yung sinasabi ng salita ng Diyos eh. Amin po ba? Right. So tingnan po natin ulit yung ibang verse. Sa slide. Grace is unearned favor. No? Yung biyaya daw is hindi mo siya na-earn sa gawa. No? Hindi raw yun na parang nakakamit sa sarili mo. Yes. Tignan natin Romans 11:6. English tayo English. Mahaba yung Tagalog. No King James. Yan, okay. And if by grace, then it is no longer works. Pag biyaya raw, hindi na siya batay sa gawa. Amin po ba? Yes. Otherwise, grace is no longer grace. But if it is of works, it is no longer grace. Otherwise, work is no longer work. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo matatawag na biyaya, yung biyaya, kung pinagtrabahuhan mo. Yes. Amin po ba? Right. Tulad ng pinagin natin kanina, di ba? Yung biyaya raw ay regalo. Yes. Gift. Amin po ba? Meron bang gift na binabayaran? Abot ko sa iyo ito, kapatid. Bayaran mo. Regalo ko sa iyo, bayaran mo. Ang binigay ko lang meron, amin po ba? Right. Pag sinabing biyaya, regalo, libre. Yes. Libre po ba? Yes. No? So pag sabi dyan, hindi na siya matatawag daw na biyaya kapag pinagtrabahuan mo na siya. Ang tawag na sa kanya ay kabayaran. Yes. Amin po ba? No, pag pinagtrabahuan mo yung isang bagay, tapos binigyan ka, ang tawag doon kabayaran, hindi yung biyaya. No? Kung baga trinabaho mo yun, pinagpagalan mo yun, amin po ba? Okay. So pag isang bagay ay biyaya, hindi na siya matatawag na gawa. Amin po ba? Hindi na siya tawag na sahod or wages. Amin po ba? No? Sabi yan. And if by grace, then it is no longer work. Hindi na siya pagpapagal pag sinabing biyaya. Amin po ba? Yes. So, tingnan natin ulit yung iba na verse. So, ito naman sa confessing in faith. No? Romans 10:8-10. Romans 10, verse 8. But what does it say? Pwede natin simulan sa ano yan? Hindi ko nasama sa 10, pero tingnan natin. Simulan natin sa 1. 10:1. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel
that they may be saved. No, sabi ni Pablo, ang dalangin ko sa mga kababayan kong Israelita ay maligtas sila. Next verse. No? For I bear witness that they have zeal for God. No? Sabi ni Pablo, saksi ako. Alam ko yung mga kababayan ko, gusto nilang sumunod sa Diyos. But not according to knowledge, hindi rin nababatay sa tamang kaalaman. Amin po ba? Yes. Verse 3. For they being ignorant of God's righteousness, and seeking to establish their own righteousness. Yes. No? Sabi ni Pablo, kaso nga lang nakakalungkot yung mga kababayan ko, hindi sila nagpasakop sa katwiran ng Diyos. Yes. Pagkos ay gumawa sila ng sarili nilang katwiran. Amin po ba? Right. No? They didn't submit it to the righteousness of God. Kasi ang righteousness of God is not by works. Amin po ba? Pero yung Israel, kung ang gusto nila is by works. Yes. They try to achieve yung righteousness by their own. Amin po ba? Right. Kaso nga lang, yun ang kalooban ng Diyos eh. Next verse. For Christ is the end of the law. Si Kristo raw yung katapusan ng yung katuparan ng kautusan. No? For righteousness to everyone who believes. Amin po ba? Sa pananampalataya po ba? Amin po ba? Hindi na sa pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya. Next verse. For Moses writes about the righteousness which is of the law. Noong panahon ni Moses, di ba? Siya yung sumulat ng di ba? Sa kanya, binigay yung Ten Commandment. Amin po ba? Alam natin siguro yung istorya no? Na pagbaba niya ng bundok, pinato niya yung tablet of stone sa mga tigay-Israelita. No? Dahil nakita nila sumasamba sa Diyos yung mga kababayan. So ayan. For Moses writes about the righteousness which is of the law. Nung panahon nun, no, ang righteousness is, nung panahon ng Old Testament is, yung righteousness is according sa pagsunod sa kautusan. The man who does those things shall live by them. So kung gusto mong maging matuwid sa kautusan, dapat mabuhay ka sa bagay ng kautusan. Amin po ba? Kaso nga lang, imposible po natin ma-perfect yung kautusan. Right. Tulad ng binanggit ng unang verse, sa verse 10, verse 4, si Jesus daw yung katuparan ng kautusan. Sino yung tumupad ng kautusan? Tayo ba? No? Si Jesus daw, sabi sa verse, balikan na sa verse 4. For Christ is the end of the law, for righteousness. Amin po ba? To everyone who believes. So malinaw po, ang katuparan daw ng kautusan ay si Kristo. Amin po ba? Right. Tayo ba? Si Kristo. Amin po. Malinaw, no? Verse 6. Sige ba, sa tayo? Sa verse 8 na tayo. Lakawan na natin. But what does it say? The word is near. Paano daw mailigtas ang isang tao? Sabi ito. But what does it say? The word is near in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. Yung kaligtasan daw ay malapit sa ating bibig at sa ating puso. Amin po ba? No? The word is near in your mouth and in your heart. Next verse. Verse 9. That if you confess with your mouth that the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Amen po ba? Malinaw po ba yun? Amen. Paano na tayo maliligtas? No? Parang ano yan eh. Isang illustration. Sabi ng salita ng Diyos, yung kaligtasan daw ay malapit sa ating bibig. Amen po ba? At sa ating puso. Amen po ba? Ginawa ng illustration. Si Queenie at si Joshua. Amen po ba? No? Bago sila yung kasal, si Joshua nag-propose. Amen po ba? No, sabi ni Joshua, mahal na mahal kita po eh. Handa mo ba akong pakasalan? So, si Joshua, nag-ano siya? Nag-offer siya ng pag-ibig kay Queenie. Tama po ba? Right. No? So, nag-propose. So, ang kailangan na lang gawin ni Queenie is sumagot siya ng alin? Oo. Ng yes. Amin po, para magkatuluyan. Amin po ba? No? So, ang kapangyarihan, kailangan i-confess ni Amy yung yes para
tuloy sa kasal eh. Amin po ba? Right. No? Kailangan niya i-declare yung pag-agree niya. Amin po ba? So, siyempre, dahil nananampalataya si Queenie na mahal siya ni Joshua, nag-yes siya. Amin po ba? Yes. So, same thing, parang ganoon din sa Diyos. Yes. Ino-offer ng Lord yung pag-ibig niya. Amin po ba? Right. No? Libre. Sabi niya, namatay ako para sa'yo. Gusto ko tayong gawing matuwid. No? Amen. So, ino-offer ng Lord, ano gagawin natin? Agree ba tayo? Sabi niya, no? If you confess with your mouth that the Lord Jesus and believe in your heart, no? Ang pananampalataya po dapat nanggagaling sa puso. Amin po ba? Hindi to parang nasa sip mo lang. Dapat po, pananampalataya po natin nagmumula sa puso. Amin po ba? No? And believe in your heart that God has raised Him from the dead. No? Kasi kung ang Panginoon na hindi nabuhay sa mga patay, wala pong kaligtasan. Amin po. Ang buhay po ay nabuhay na muli para po tayo maligtas. Amin po ba? Kasi kung nanatiling pa tayo ang Panginoon, walang kaligtasan. Amin po ba? So kailangan manampalataya tayo na meron tayong pagligtas. Amin po ba? Sabi niya, you will be saved. Maligtas ka. So malinaw po ang salita ng Lord. No? Ino-offer ng Lord yung sarili niya. So meron na ngayong offering. Amin po. Meron ng perfect offering. No? Yung tao yung posibleng maligtas sa sarili niya. Kasi kailangan equal eh. Dapat yung righteousness na meron ka is yung righteousness na meron yung Diyos. Yes. So sino yung meron nun? Yung anak. Amin po ba? Amen. So malinaw po. Okay, tingnan po natin yung kasunod na verse. Yung for with the mouth, for with the heart, and one believe unto righteousness. Sa pamamagitan ng pananampalataya mo, ikaw ay naging matuwid. Amin po ba? No, sabi niya, and with the mouth, confession is made unto salvation. Amin po ba? Malinaw po po yung salita ng Diyos. Tayo daw po ay naligtas. No? Noon ang palataya tayo sa Panginoong Isus. Amin po ba? No? So kung tinuturo ni Pastor John, yung mahalaga yun, i-declare tayo. Amin po ba? Biruin nyo, salvation pa lang, may declaration na yun. No? Kailangan mo i-confess, kailangan mo i-declare sa puso mo na yung Panginoon yung tagapagligtas mo. Amin po ba? At manampalataya ka ng buong puso sa Kanya. Walang ibang daan. Amin po. Yes. Hindi ang dating daan, hindi ang lumang daan. Si Kristo lang ang daan. Amin po ba? Wala po tayo pinataas na ano rito, no? Na sekta. No? Hindi po, ang grace bill po ay hindi sekta. No? Pangalan lang po ng church natin yun. No? Ang tagapagligtas po ay si Jesus. No? Malinaw po ba yun? No, wala po tayong sektang tinataas dito. So, next tayo, next. So, tutur tayo sa panguli, no? Through the obedience of Jesus. Ano sinasabi ng Romans 5? Verse 18 to 21. Excuse me. Therefore, as through one man's offense, judgment came to all men. So, ayun po. Dahil daw sa pagsuway ng isa, no? Yung judgment daw ay napunta sa lahat ng tao. Kung si Adan ay nagkasala, lahat po tayo damay eh. No? Nasumpa lahat ng tao. Resulting in condemnation, no? Even so, through one man's righteousness, sino tinutukoy ko si Jesus po. Yes. Dahil daw sa pagsunod ng isa, no? Dahil sa righteous act ng isa, the free gift came to all men. No, sino mas matindi? Si Adan o si Jesus? Jesus. Si Adan, nung siya nagkasala lahat. Amin po ba? Nasumpa yung daigdig. No? Pero di po nga yung Diyos. Yes. Sinubo niya yung anak niya. No? Right. Sabi niya, no? Through one man's righteous act, free gift came to all men, resulting in justification of life. Yes. Ginawa ko tayong matuwid, ginastify tayo. Amin po ba? Yes. No? Paano tayo i-justify? No? Sa pamamagitan ni Kristo o sa kanyang pagsunod, amin po ba? Yes. Sa pagsunod po ba natin? Sabi niya, no? Righteousness, the righteous act of Jesus, hindi natin. Amin po ba? Next verse. For as by one man's disobedience, many were made sinners.
Dahil doon sa pagsuway ng isa, marami naging makasalanan. Amin po ba? So also by the one man's obedience, many were made righteous. Amin po ba? Dahil sa pagsunod ng isa, no, meron daw ginawang matulog. Next verse. Moreover, the law entered, the offense might abound. No, dahil, alam niyo po, ang trabaho ng kautusan, no? Sabi niya, no? Moreover, the law entered, that the offense might abound. Yes. The more na na-highlight yung law, yung offense mas tumitindi. Amin po ba? The more na, kumbaga lalong bumigay yung kasalanan dahil sa batas. Amin po ba? Pero ano sinasabi ng salita ng yung korupton? But where sin abounded, grace abounded much more. Mas matindi yung kasalanan, mas matindi pa rin yung biyaya ng Panginoon. Amin po ba? Yes. Hindi pwedeng i-overpower ng kasalanan mo yung biyaya ng Lord. Yes. Biruin mo, si Adan, yung resulta ng gawa niya, nagkasala lahat. No? Kaya ba talunin ni Adan si Lord? Diyos yun eh. So, mas matindi yung gawa niya. Hindi pwedeng i-overpower ng kasalanan yung pag-ibig niya. Amin po ba? Amen. Sabi niya, no? But when sin abounded, grace abounded much more. Amin po ba? Mas matindi yung kasalanan, mas matindi pa rin yung pag-ibig ng Lord eh. Amin po ba? No? Next verse, may kasunod ba? Verse 21. So that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. Yes. Kay Kristo po ba? No? Kay Kristo. So ang tanong, no, balik sa slide. Sabi yan eh. If sin abound, grace abound much more. No? Ang tanong, does grace empower us to continue in sin? No? Eh, kasi sabi ano eh, mas matindi ang kasalanan, mas matindi yung pag-ibig ng Lord. Hindi, magkakasalanan ako, mas tumitindi yung pag-ibig ng Lord eh. Ganun ba yun? Sabi ni Lord, sabi ni Apostol Pablo, pag nagkakasala daw tayo, hindi na na-overpower yung pag-ibig ng Lord. Mas matindi yung pag-ibig niya. Pero dahil parang magpapatuloy tayo sa pagkakasala. No? Ano sinasabi ng kasunod? Verse 6. Romans 6. Chapter 6 pala, verse 1. No? Medyo maliit. No? Romans 6 tayo sa ano na lang. Sa isa. Ano ito may Tagalog kasi dito. O kaya din na lang, sige, basahin mo na lang ng malakas. What shall we say then? Shall we continue in sin? That grace may abound? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para mag-abound lalo yung grace? Sabi ni Pablo, certainly not. No? May damdam pa ng, may ano yun, may mark na padamdam, no? Ibig sabihin, dinidinig ni Pablo na hindi. Hindi porket mas matindi yung pag-ibig na Lord sa kasalanan mo, magpapatuloy ka sa kasalanan. Amin po ba? So, hindi po, ito po kasi yung nagiging ano sa ano, no, sa mga grace preacher, no? Nagiging controversial sa ibang church na hinuhusgahan tayo na okay na magkasala. Pwede nang pwede nang magpatuloy sa kasalanan. No? Parang hinuhusgahan tayo na ginagawa natin yung biyaya o ginagawa natin lisensya para magkasala. Hindi po ganoon, no? Galing na po kay Apostol Pablo, no? Certainly not. How shall we die to sin, live any longer in it? Patay na po tayo sa kasalanan, sabi ni Apostol Pablo, no? Yes. Tayo raw na matay na sa kasalanan. Pag sinabing patay na po tayo dun sa kasalanan namin po ba? Ibig sabihin, wala na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan, patay na tayo ron eh. Yes. Amen. Bakit tayo naging patay sa kasalanan? Simula na makipag-isa ka kay Kristo. Yes. Nung napa ako si Kristo, kasama ko na pa ako eh. Amen po ba? Amen. Verse 3. Or do you not know that many of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into His death? Nung nabautismo na tayo sa kamatayan ni Kristo, no? Nabautismo na tayo, kumbaga, namatay yung kasalanan namin po ba? Amen. No, sabi dyan yun, therefore, we were buried with Him through baptism into His death. Nung nabautismo tayo sa kamatayan ni Kristo, no, namatay yung kasalanan natin, amin po ba? Kumbaga, patay na yung dating pagkatao natin. Right. No? Siyempre, mangyayari lang sa isang tao yun, pag nakipag-isa sa kay Kristo. Amin po ba? Therefore, we were buried with Him.
tayo daw ay kasama ng nalibing na ni Kristo. Kung paano si Kristo ay nilibing, nalibing na rin yung dati nating pagkatao. Amin po ba? No? And just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. So, dahil tayo patay na sa dating pagkatao natin, patay na tayo sa kasalanan, no? Ang sinasabi mo ni Apostol Pablo ay, mabuhay tayo bilang matuwid. Amin po ba? Amen. Hindi na tayo gumagawa ng matuwid para maging matuwid. Amin po ba? Yes. Ginagawa tayo, lumalakad tayo sa katwiran dahil ginawa tayong matuwid. Amin po ba? Kasi nga yung pagiging matuwid ay hindi ayon sa kautusan. Amen. Malinaw po ba yun? Hindi sa pagsunod sa kautusan. Pero hindi nangangahulugan na mabubuhay tayo sa kasalanan. Amin po ba? Amen. No? Basahin sa Tagalog. Punta tayo sa ano, sir? Sa... Ayan, okay. Ano ngayon ang nasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Verse 2, hindi tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Verse 3, hindi ba ninyo nalalaman tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus? Nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Nabautismuhan na ba tayo sa kamatayan ng Panginoon? Sabi siya lahat no? Siyempre lahat yan ang nakapag-isa kay Kristo, yung mga nanampalataya. Verse 4, sa makatuwid tayo'y namatay na. Patay na ba? Yes. Buhay pa ako. Hindi mo ano nakamatayan yan ha? Natural physical. Sa makatuwid tayo'y namatay na at nailibing ng kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo din ay magkakaroon ng panibagong buhay. Yes. No? Tayo'y bago na. Amen po ba? No? Yes. Sabi nga sa Taban, 1 Corinthians 5:17 doon. Second pala, no? Tayo daw ay new creation na. Amen po ba? No? In Christ. Pag sinabi new creation, bago ka na. Amen po ba? So hindi natin kumbaga ano tayo tayo ginawa ng matuwid. So lumalakad tayo sa katwiran, hindi para maging matuwid. Lumalakad tayo sa katwiran dahil ginawa tayong matuwid. Sabi mo ba? So back tayo sa slide. So malinaw po yung nag-aaral natin namin po. Malapit tayo matapos mga kaban. Ito naman sinasabi sa Titus 2 verse 11 verse 12. For by grace, okay lang, mali basa ko. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us, denying ungodliness and worldly lust. We should live soberly, righteously, and godly in the present age. So sabi yan, nung nahayag daw yung biyaya ng Lord noon sa libutan, no? Ito raw ay nagtuturo, teaching us, denying ungodliness, no? Tinuturuan tayo nito sumunod sa kalooban ng Diyos, sabi po ba? So yung grace, hindi siya license to sin. Pagko siya ay kapangyarihan, amin po ba? Yes. Kapangyarihan siya to overcome sin, amin po. Kapangyarihan siya para makasunod tayo. Hindi siya lisensya para magpatuloy tayo sa pagkakasala, amin po ba? Amen. Basahin sa Tagalog. Yan. Salamat mga kapatid. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot, ano yung kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Nahayag daw. Ito ay nagtuturo sa atin upang talikuran ang makabundong mamumuhay at damdaming makalaman. At upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Amin po ba? So malinaw po, hindi lisensya. No? So ayun po, bale, yung kasalanan po, kumbaga, tayo natukso tayo, amin po, may mga tukso sa buhay. No? So pag may tukso, anong ginagawa? Nilalayuan, tama po. Ang tukso po, hindi nilalabanan. Hindi mo lang kayang pagtagumpayan sa self-will. Hindi, okay lang. Kahit dumaan sa akin tukso, okay lang. No? Wala akong pakialam. Hindi mo pwedeng mapagtagumpayan tukso sa sarili mong lakas. Amin po. Parang self-will lang. Parang, hindi, gusto ko, kaya kong harapin yan. Kaya harap ko sa akin yan, makapagtagumpayan ko. Yung parang gano'n. Yung parang dedicated ka lang harapin yung tukso. No? Kaya alam niyo po si Joseph, amin po. No? Yung asawa, tapos si Potiphar,
asawa ni Potiphar, nilalapitan siya, maganda yung chicks daw eh, sabi sa Bible. Sabi ng Bible. Chicks yun, sabi ng Bible. So, nilapitan siya ni Potiphar. Anong asawa ni Potiphar na na isang Egyptian. Egyptian po yung nilapitan si Joseph, the dreamer, no? Dahil, siya, sabi ng Bible, ang gwapo ni Joseph. So, nahumaling sa kanya yung asawa ni Potiphar. No? Ang ginawa ni Joseph, lumayo. Tinakbuhan niya. Yes. So, makikita po natin doon, yung kasalanan, nilalayuan, hindi nilalapitan. Amin po ba? Right. No? Pag lumapit siya yung palay, malas ka. Hindi tayo manok. Agi na tayo. Hallelujah. Palakasan natin, hallelujah. So, ayun po. Sa biyaya po natin ang pagkatagumpayan. Sa biyaya. Amin po ba? Sabi ko, no? Yung grace daw magtuturo sa atin na i-deny yung ungodliness. No? Hindi mo yan kayang harapin sa sarili mo. Biyaya lang. Amin po. Amen. No? Hindi yan kaya ng self-will. Yes. So, purihin ang Panginoon. Ano ba kasunod natin? Alam ko, question na yan. So, ito na, question na po. Discipleship question. So, ayan. Handa na ba kayo sumagot? Read Titus 3 verse 5. Is the righteousness that we need a righteousness that we can produce? Yes or no? No. Amen, no? Amen, no? Next. Sagot ay no. Very good, mga kapatid. Basahin muna natin Titus 3:5. Not by works of righteousness which we have done. Sabi niya, no? Hindi raw sa pamamagitan ng gawa ayon sa katwiran na ating nagawa. No? Hindi raw dahil doon. But according to the mercy, He saved us. Sa pamamagitan ng habag ng Diyos, amin po ba? Through washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Amen po ba? Malinaw po ba? Yes. Hindi sa gawa, kaya ano ang sagot? Sabi niya, no? Not by works eh. So, next question. Read Titus 2, read 2 Corinthians 5:21. What kind of righteousness do we need? Ano daw yung katwiran na kailangan natin para mapasok tayo lang? God's righteousness. Next slide. The righteousness of God that comes through Christ. Ang gagana kay Kristo. Amin po ba? Yes. Hindi sa tao, hindi sa gawa mo, kay Kristo. Yes. Basahin natin, 2 Corinthians 5:21. For He made Him who knew no sin to be sin for us. Si Kristo raw ay ginawang kasalanan para sa atin. Yes. Amin po ba? That we might become the righteousness of God. Para tayo raw ay maging katwiran ng Diyos. No? Yes. So kay Kristo nang gagaling yung katwiran, hindi sa sarili natin. Ginawa siyang kasalanan para sa atin. Kumbaga ito yung verse na parang ano, no? Exchange. Kumbaga parang beautiful exchange. Yung Diyos tayo pagpalit sa atin. No? Right. Siya na matuwid. Naging kasalanan para sa atin. Para tayo na makasalanan, maging matuwid. Yes. Nagpalit tayo ng Panginoon ng matuwid. No? Nung napako na sa krus, dadala niya yung kasalanan natin. Kasi nung nakapako na sa krus, dala niya kasalanan natin. Amin po ba? Yes. Amen. No? Kumbaga yung sumpa na dapat tayo tumanggap, si Jesus yung tumanggap. Amin po. No? Napakabuti ng Panginoon. No? Yes. So, sa malinaw dyan na, ang kailangan na katwiran na natin, yung katwiran na meron si Kristo. So, yung pagkapalit natin, nung naging matuwid tayo, no? Yung katwiran na meron tayo is yung katwiran ni Jesus. Right. No, kaya welcome tayo sa heaven. Welcome po ba? Welcome. Kasi hindi mo righteousness yun eh. Righteousness ni Jesus yun. Amin po ba? Yes. Right. So, next question. Read Romans 3:22. How do we receive the righteousness? This righteousness. So, paano nga ba natin natanggapin yung katwiran ng Diyos? Basahin natin yung Romans 3:22. Right. Next slide muna, next slide para bago verse. Through faith in Jesus Christ, pamamagitan ng pananampalataya, amin po ba kay Kristo? Yes. Romans 3:22, check natin. Ito yung kasama ko sa key verse kanina. No? Even though the righteousness of God, through faith in
sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Amen. To all and on all who will believe. For there is no difference. Sa lahat daw ng mananampalataya. Yes. Yes. Bakit parang sa lahat? Kasi lahat nagkasala eh. Amin po ba? Right. Yung kasunod na version, 33, din natin. 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ba nagkasala? Yes. Sabi niya ninyo, for all have sinned. Lahat tayo nagkasala, amin po ba? Yes. Wala sa ating perfecto, amin po. Lahat tayo ay nagkasala. Kaya, yung offering para sa atin. No? Kasi nga, Greeks eh. No? Okay, next question. What is the righteousness of the law? Nabanggit ko kanina. Philippians 3:9. Next slide. A righteousness belonging to me. A works righteousness that I can produce. No? Yun yung gawa ng tao sa madaling sabi. No? Yung righteousness na pinuproduce natin ay yung sa pamamagitan ng mga pagpapagod natin. Amin po ba? Pagtupad sa mga kautusan. Amin po ba? Yes. Take lang po hindi po masama ang kautusan. Amin po. Ang kautusan po ay matuwid. Standard po ng Diyos yun. Yes. Kaso nga lang, yung kautusan po ay hindi kaya ng tao. Amin po ba? Yes. No? So, kailangan ng perfect standard. Kaya si Jesus yung namatay para sa atin. Amin po ba? Which is the perfect standard sa takbiran ng Diyos. Amin po? Right. Yes. Purihin ng Panginoon. Next. Basahin mo na natin yung verse. Philippians 3:9. Nabasa na to kanina. Ulitin lang natin. And be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law. Paggawa ng tao ay, ibig sabihin ay, katwiran patungkol sa batay sa kautusan. Amin po ba? So, yun. Malinaw po ba? Self-righteous po ang tawag. Ayon sa batas. So, para po yung no? Tinatry mo maging matuwid, pero di mo magawa. So, ayun, next question. Read Galatians 2:21. How could we prostrate God's grace? Paano ba natin siya ipoprostrate yung katwiran, yung biyaya ng Diyos? No? Next slide. We could prostrate God's grace by trying to be saved by our own good works instead of trusting Christ and His death for us, for our salvation. Amin po ba? Amen. Napoprostrate daw natin yung biyaya ng Panginoon kapag tinatry natin i-save yung sarili natin. Yes. Kumbaga, tinatry mo i-earn yung biyaya, yung approval ng Lord sa sarili mong gawa. Right. Gusto mo maging approved sa Diyos, gusto mo maging okay sa Diyos, sa sarili mong gawa. No? Kaso hindi yung requirement sa Diyos eh. Ang kailangan ng requirement is yung perfectong alay. No? Si Jesus Christ. So kailangan mong manampalataya doon sa perfectong alay. Amin po ba? Which Yes. is Right. Jesus Christ. Amin po ba? Amen. Galatians 2:21. I do not set aside the grace of God, for if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. Sabi diyan, kung sa pamamagitan ng kautusan ay mapapawalang sala yung tao, yung kamatayan ni Kristo baliwala. Amin po ba? Yes. Tingnan natin sa Tagalog. Sabi niya, no? Hindi ko niwawalang ng halaga ang biyaya ng Diyos. Sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katwiran, kung gayoy si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Amin po ba? No? Walang kabuluhan yung kamatayan ni Kristo kung kaya mo naman palang maging matuwid sa sarili mo. Yes. Right. Bakit pa kailangan ng tagapagligtas kung kaya mo palang iligtas sa sarili mo? Yes. So yung reason kaya si Jesus namatay, kaya siya pumunta ng daigdig para mamatay. Dahil isang katotohanan, hindi kaya iligtas ng tao yung sarili niya. Amin po ba? Right. So kailangan ng Savior. Pero kung kaya mo maging matuwid sa sarili mong gawa, walang kabuluhan yung kamatayan ni Kristo. Tama po ba? Right. Pero dahil makasalanan tayo lahat, walang perfecto sa atin, kailangan natin ng tagapagligtas. Amin po ba? Malinaw po. Amen. So, ayan po yung sinasabi ng kautusan. Kung ayaw mo i-prostrate yung biyaya ng Diyos, ang katwiran, ibase mo yung katwiran mo kay Kristo, hindi sa sarili natin. Amin po ba? So, last question. Tapos na po tayo. Isagot na.
The righteousness of God is received by as what? Gift. As a gift. Amin po ba? Romans 5:17, nabanggit na rin ito kanina, no? Tingnan natin ulit. Sa pagkat, English muna, English. For if by one man's offense, dahil sa kasalanan ng isa, naghari daw yung kamatayan sa lahat. For if by one man's offense, death reigned through that one. Much more, those who receive the abundance of grace and give of righteousness. Give po, sabi niya, no? Give, regalo. Amin po ba? Regalo ba? Yes. Regalo may bayad. Regalo. Amin po, malinaw po. Amen. Gusto mong mag-reign sa buhay na to, gusto mong maghari sa buhay na to, sabi niya, no? Much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life. Gusto mong maghari sa buhay na to? Ang secret is receive the abundance of grace. Pasaganang biyaya ng Diyos, abundant ka. Yes. Sabi niya, the abundance of grace and the gift of righteousness. Gusto mong maghari sa buhay na to? No? Yung righteousness ni Lord siya, tanggapin mo raw yung biyaya, no? Yung regalo ng katwiran. Amin po ba? So, malino. So, pinag-aaralan po natin ay verse by verse po, no? Para po malinaw sa atin na yung katwiran ay hindi sa atin, kundi Yes. kay Kristo. Amin po ba? Yes. So, ayan. In truth, daily life, through one Jesus Christ. Amin po ba? Kay Kristo. Hindi sa atin yung sarili. Amin po ba? Amen. So, alam ko, naidiin natin, gusto natin yung punto, amin po ba? Yes, yes. No? Pinag-usapan po natin ay righteousness, amin po ba? No? Pagiging matuwid, pagiging approved ng Diyos, amin po ba? No? Parang, meron kang right standing sa Lord, amin po ba? Amen. No? Ayun po ay base sa pananampalataya kay Kristo, amin po ba? No? Hindi ayon sa kautusan, sabi ng salita ng Diyos. No? Hindi po tayo against sa kautusan, hindi po tayo against sa pagsunod sa kautusan. Sumusunod tayo dahil hindi naman tayo matuwid. Hindi tayo sumusunod para maging matuwid. Amin po ba? Amen. Baliktad na po sitwasyon noon. Old Testament, gano'n ang batayan. Wala pang Kristo noon eh, wala pang perfect sacrifice eh. Pero nung dumating na si Kristo, baliktad na sitwasyon. Sumusunod tayo dahil ginawa na tayo matuwid. Hindi na tayo sumusunod para maging matuwid. Amin po ba? Yes. Purihin natin ang Panginoon, hallelujah. Salamat po, purihin ng Panginoon, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, Lord, at muli, Lord, nagkaroon kami noon ng pag-aaral, Lord, sa iyong katwiran, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na the more na inaaral namin yung kagandahang loob mo sa aming buhay, Panginoon, ay patuloy kaming matuto, Panginoon, na talikuran, Lord, yung mga masasamang bagay, Panginoon. Pagkos, Lord, ay hayaan mo yung pag-ibig mo, Lord, yung mag-empower sa amin, Lord, na ma-overcome, Lord, yung kasalanan, Panginoon, at maghari kami sa buhay na ito, Lord, sa pamamagitan ng iyong biyaya, Panginoon. Kaya mo, Lord, na tanggapin namin ito, Lord, at itong mga salita mo, Lord, ay maging sandata namin, Panginoon, para mapagtagumpayan, Lord, yung mga tukso, Panginoon, yung mga kasalanan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong buhay, Lord, kundi dahil sa iyong kamatayan sa krus, sa iyong tinapos na gawa, Panginoon, ay wala kaming kaligtasan, Lord. Ngunit, Lord, dahil namatay ka para sa amin, Panginoon, nagkaroon kami, Lord, ng kaligtasan. Lord, libre, walang bayad, Panginoon. Ito ay regalo mula sa iyo, Lord. Salamat, Lord, ginawa mo kami matuwid. Bagkus hindi kami karapat-dapat, Panginoon, ay minahal mo kami, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Hayaan mo, Lord, yung araw na ito ay maging kapangyarihan sa aming buhay, Lord, para managumpay sa buhay na ito, Panginoon. Minsan pa, Lord, walhati ka namin lahat ng papuray para sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lahat mo ay magsabi ng Amen. Hallelujah.